Hello everyone, welcome back to another video. Lahat tayo ay parang scientist. Wala man tayong sinusulat ng mga theories, hindi man tayo mathematician, pero lahat tayo ay nag-e-eksperimento ng ating iniisip. Gumagawa tayo ng mga imposibleng senaryo, madalas ay negatibong senaryo pa. Kapag sobra tayong nag-iisip, tayo lang din ang nagpapahirap sa sarili natin. Para mo na ring ikinulong ang sarili mo sa masalimuot na lugar. Alam kong gusto mo nang matahimik yung isipan mo, pero nahihirapan ka. Nakakalito kasi ang utak natin. Upang ihinto ang pag-iisip tungkol sa isang bagay, dapat mo pang isipin ang tungkol sa hindi pag-iisip sa bagay na yun. Nakuha mo ba ang punto ko? Di ba't nakakalito ang isipan natin? Ulitin ko. Dahil sa pagtangka mong makawala sa isipan mo, nag-iisip ka pa tungkol sa tamang paraan para hindi makapag-isip sa sobrang pinag-iisipan mo. Pero hindi pa rin mawawala ang overthinking dahil nag-iisip ka pa rin. Kahit ako noon ay isang talamak na overthinker. Nag-o-overthink ako halos araw-araw at wala akong nakukuhang maganda sa gawain ito. Noong bago pa lang ako maging freelance writer, palagi akong nag-iisip kung sino ang gustong bumasa ng mga articles ko. Kung may magkakagusto ba? Paano kung walang magkakagusto? Ang dami kong iniisip na makakapanghina sa akin. Ngunit natutunan ko kung paano makawala sa iniisip ko at kung paano ko maayos ang aking pag-iisip. Pero alam mo ba kung ano ang tunay na dahilan? Nag-o-overthink tayo dahil desperado tayong makahanap ng mga sagot. Gusto natin ang katiyakan at gusto nating makontrol ang mga bagay o sitwasyon. Pero huwag kang mag-alala, natural na to sa atin. Pero ang sobrang pag-o-overthink ay hindi na natural. Pero ito lang ang gusto kong malaman mo. Ang overthinking ay hindi naman palaging masama. Minsan ay nakakatulong pa nga. Bakit? Kapag kasi alam natin ang kahihinat na ng problema, ay may solusyon na tayo kagad. Gusto nating malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Para bago mangyari ang isang malaking kaganapan, napag-isipan na natin ang tungkol dito. Pinag-isipan na natin ang simula, kasukdulan, at ang wakas bago pa man mangyari ang tunay na sitwasyon. Kaya natin nasabi na mabuti ito dahil ito'y tinatawag nating paghahanda. Upang mahawakan natin ng madali kung ano man ang mangyayari at para hindi tayo magdusa ng sobra, para bang hinuhulaan mo na ang kaganapan. Meron kasi tayong tinatawag na intuition. Kalahati ng pangyayari, parang alam na natin. Minsan mararamdaman natin na parang may mali. Mararamdaman natin kung saan tayo dapat pupunta at sino yung mapagkakatiwalaan natin. Meron tayong makapangyarihang boses sa loob natin na kung minsan ay makakatulong sa atin para makaiwas sa gulo. Pero kahit na may magandang resulta rin ang pag-iisip ng advance, hindi pa rin natin maitatanggi na ang overthinking ay resulta ng iyong takot. Dahil sa takot mo sa isang bagay, nag-o-overthink ka na. Hindi naman tayo ipinanganak na may takot na kagad. Nagsimula lang tayong matakot dahil sa mga nakikita natin, sa karanasan natin, o dahil sa trauma. Sa kasamaang palad, wala tayong kontrol sa mga pangyayari simula nung tayo'y bata pa. Karamihan sa atin ay meron pa ring takot na naninirahan sa loob natin mula pa noong mga araw ng ating kabataan. Maraming mga bagay ang nangyayari sa atin noong bata pa tayo, hanggang sa nagkarelasyon na tayo, sa pakikipaghalubilo natin sa ibang tao, at sa trabaho natin. At ang pinakamasakit na bahagi ng mga karanasan, kung ano pa yung hindi nakakatuwang pangyayari, ay ito pa yung kumakapit sa utak natin. Lahat ng nangyayaring masakit noon ay nangingibabaw sa ating utak. Ito ang dahilan kung bakit nag-o-overthink tayo, dahil takot na tayong maulit pa ito. Binubuo natin ang mga mapanirang pattern ng negatibong pag-iisip na halos hindi na natin maiwasan sa sandaling magsimula na itong sumulpot sa ating isipan. Patuloy tayong nag-iisip tungkol sa isang bagay na sa palagay natin ay parang wala lang. Hindi na natin namalayan na unti-unti nang sumabog ang toxic thoughts at kumalat sa ating isipan. At ayun na, nakalikha na tayo ng impyerno sa sarili nating isipan. The more na mag-iisip tayo ng sobra, the more na matatakot tayo, at the more na magkakagulo ang ating isipan. At ang resulta, mas lalong magulo ang ating pamumuhay. Hindi ito nakakatuwa, lalo na sa mga taong nagdurusan ng anxiety at depression. Dito na rin papasok ang suicidal thoughts. Gusto ko lang na malaman mo, imposibleng burahin ang takot 100%. Hindi mo maaaring bitiwan lang ang takot. Ang meditation ay makakatulong lang sa'yo na patahimikin ang iyong kaisipan at makakatulong rin na makabuo ng mga pattern ng mas malinaw na pag-iisip. Ngunit, hindi mo kailanman mabubura ang takot. Bakit? Dahil ang takot ay bahagi na ng ating buhay.
At kinakailangan natin ng takot para sa ating kaligtasan at para makaiwas sa panganib. Halimbawa, may kaharap tayong leon. Napakabihira lang o marahil ay hindi natin hahayaan na magpakain na lang. Di ba? Isang tingin lang sa leon, tatakbo na tayo kaagad. Di ba? Dahil sa takot natin. Ibig sabihin na ang takot natin ay may positive side din. Iba ang stress at takot emotional. Ang takot na umaatake sa ating damdamin ay mas mahirap kalabanin kaysa sa takot na tumutulong sa atin upang tayo makaligtas. Kaya ang ginagawa lang natin ay ang mag-overthink. Hinayaan na lang natin na mag-overthink dahil may kinakatakutan tayo hanggang sa mawala na tayo sa normal nating pagkatao at halos mababaliw na tayo kakaisip sa kung ano-anong bagay. Paano ba natin itong maihinto? Bigyan mo ng pansin ang nararamdaman mo. Sanayin mo ang iyong sarili at sanayin mo ang iyong isipan upang maging aware ka sa iyong sarili. May nakadikit na sticker sa tapat ng computer ko. Nagsasabing, buksan mo ang iyong kamalayan at mag-focus ka lang. At nakakatulong ito sa akin. Sa tuwing mag-iisip na ako ng sobra, ginagawa ko lang ang dalawang bagay. Mag-concentrate at manahimik. O lalabas ako at maglakad. Kapag pinakalma mo ang iyong sarili, ibig sabihin na pinaghandaan mo ang toxic na dulot ng overthinking. Gawin mo ang lahat upang ma-distract mo ang pattern ng mga iniisip mo. Try to remind yourself na natural lang na mag-isip ng sobra at lilipas rin ito. Bigyan mo ang iyong sarili ng pagpapatibay na ito ay takot at stress na umaatake sa'yo at kayang-kaya mong talunin ito. Maging matatag sa iyong katahimikan at maghintay ka lang na kumalma ang iyong isipan. Kung sobra na ang pag-iisip mo at gusto mo nang may kausap ka, pwede mo naman yung gawin. Mag-ingat ka lang sa kinakausap mo dahil hindi lahat maiintindihan ka. It's either makakatulong sila sa'yo or madagdagan pa ang problema mo. Aminin mo lang na ikaw ay nag-overthink at nawala ka sa tamang pag-iisip. Kapag sinasabi mo kung ano ang nasa isip mo, tandaan mo na parang wala itong sense sa'yo, lalo na sa taong kausap mo. Pero mabisang paraan ng pakikipag-usap upang kaagad na maibsan ang bigat sa iyong dibdib at upang hindi ka magdusa sa mahabang panahon at mas makakapag-relax ka pa ng maayos. Kung gusto mong umiyak dahil naguguluhan ka na, umiyak ka lang. Walang masama sa pag-iyak. Nakakagaling ang pag-iyak. Noong mga panahong lugmok ako sa buhay, lahat ay iniiyakan ko. Doon ko nalaman na ang pag-iyak ay nakakapagpagaan ng kalooban. Kapag nag-overthink ako, agad-agad akong naging emotional at mahina. Kaya't umiiyak ako. Masakit at nakakapagod umiyak. Ngunit masarap sa pakiramdam ang kinalabasan. Ang overthinking ay parang sulat sa isang bote na nabilanggo ng matagal at gusto nang makalabas. Kapag kasi umiyak ka, ay tinulungan mo ang iyong sarili na maibsan ang ilang presyon na pumasok sa iyong ulo. Napansin mo ba na inaantok ka pagkatapos umiyak? Lumalabas na kasi ang presyon sa katawan mo. Kung ikaw yung tipo na hindi madaling umiyak o marahil ay hindi ka pa 100% komportable sa iyong emosyon, mas mahirap palabasin ang magulong isipan. Ibig kong sabihin, kailangan mo munang malaman kung paano kumonekta sa iyong emosyon at kung paano kumonekta sa tunay mong pagkatao. Ano pa ang dapat mong gawin? Mag-isip ka. Malamang sasabihin mo, nag-iisip na nga ako ng sobra, papaisipin mo pa ako. Hayaan mo akong magpaliwanag, okay? Upang ihinto ang overthinking, kailangan mong mag-isip. Kadalasan kapag nag-overthink tayo, ay hindi naman tayo nag-iisip ng tama. Pusa lang siyang dumating at hindi na makawala. Pumasok lang ito sa ating isipan dahil sa takot natin. Ang pag-iisip ng maayos ay maaaring magbago ng iyong buhay. May kakayahan tayong baguhin ang paraan ng pag-iisip. Ngunit nangangailangan ito ng kasanayan at isang toneladang disiplina sa sarili. Mahirap itong gawin, ngunit hindi ito imposible. At alam kong makakaya mo to. Ang pag-iisip ng maayos ay isang mabisang paraan para mabago ang takbo ng isip mo. From negative to positive. Kaya sa halip na mag-react ka sa mga kaganapan sa buhay mo, piliin mong bigyang kahulugan ang kaganapan. At pagkatapos ay tumugon sa mga ito sa paraan na susuporta sa iyong paglago at pag-unlad. At i-minimize mo ang galit sa kapaligiran. Tandaan mo to palagi. How you interpret events and circumstances effectively determines how you respond to them emotionally. Hindi mo man alam kung kailan papasok ang pag-overthink mo, pero sigurado ako mapaghandaan mo na. You can practice constructive thinking. Hindi ito madaling gawin. Mas madali pang magdusa na lang. Pero kailangan kayanin mo. Sa halip na nakatungangan na lang at hahayaan mo na lang na nalulunod ka na sa kakaisip, mas mabuti pang maglakad-lakad ka sa labas. Kapag lumabas ka at maglakad-lakad na lang, mailipat mo ang iyong iniisip sa ibang bagay. Tandaan mo, na ayos lang na minsan sobra ka ng mag-isip.
Ibig sabihin, na tao ka lang. Pero ito rin ang tandaan mo. Ang overthinking ay maaaring makasira sa iyong buhay. Ito'y nagpapalala ng sakit sa buhay ko noon. Dahil sa pag-overthink ko, natagalan din ang aking pag-move on. Hanggang sa natututunan kong pakalmahin ang aking isipan. I know that once I commit to a better life and to better ways of thinking, I can return to the old, happy me. Kaya't nagpapasalamat ako na nag-overthink ako dahil natutunan ko kung paano kontrolin ang aking isipan. Hindi ko man ma-perfect ang pag-control, ngunit sa pamamaraang ito, maayos na ang aking mental health at magaan na rin ang aking pakiramdam. Kaya ko na rin harapin ang kinakatakutan ko. Kaya't gusto kong makita ka rin na magaan na ang buhay mo.